4 na araw na palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at Iran. At may 200 ng patay sa magkabilang panig. Kabilang naman sa mga sugatan ang hindi bababa sa 6 na Pinoy. Isa po sa kanila kritikal. Saksi si JP Soriano. Mula pa kagabi hanggang madaling araw ng Lunes, ang alingaw-ngaw na mga sirena sa Tel Aviv, Israel. Sunod-sunod na missile ang nagpaliwanag sa gabi sa gitna ng palitan ng pag-atake ng Israel at Iran. Ang iba sa mga missile na intercept ng defense system ng Israel, pero merong tumama sa lupa. Gaya sa lungsod ng Petah Tikva, malapit sa Tel Aviv. Isang residential building ang tinamaan, 3 ang patay, at mahigit 30 ang sugatan. Paaralan at sinagog naman ang napuruhan sa lungsod ng Bnei Brak. Maraming apartment building ang nawasak. Nakuha ang bangkay ng isang lalaki at mahigit 20 ang sugatan. Isa pang napuruhan ang lungsod ng Haifa sa hilagang bahagi ng Israel. Kita ang usok mula sa refinery matapos ang missile strikes ng Iran. Ayon sa oil refineries ng Israel, nasira ang kanilang pipelines at transmission lines sa Iranian missile strikes nitong linggo. Nasa 30 ang sugatan sa lungsod habang patuloy ang search and rescue operations. Ito na ang ika-4 na araw ng palitan ng airstrike ng dalawang bansa mula noong unang magpakawala ng mga missile ang Israel sa Iran nitong Biyernes. Ang layunin ng Israel, pigilan ng Iran na lumikha ng nuclear weapon kaya tinarget ang nuclear at military facilities doon. Giit ng Israel, magbabayad ng Iran sa pag-ataking ikinamatay ng di bababa sa 8 nitong magdamag. Nasa 100 ang sugatan. Sa kabuuan, di bababa sa 24 ang patay sa Israel sa mga missile attack ng Iran. Lahat mga sibilyan. Sa Iran naman, mahigit 200 ang nasawi, karamihan din sibilyan. Babala ng Iran, mas malala pa ang kanilang gagawin kung patuloy na titindi ang tensyon. Sabay giit na di sila gumagawa ng nuclear weapon. Isang Pilipinong caregiver sa Rehovot, Israel, ang nasa kritikal na kalagayan ngayon. Nadaganan siya ng mga debris ng tinamaang gusali. Naipot po yung kanyang neck, yung kanyang leeg, and monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Hopefully, she's able to pass the night para ma-stabilize yung condition para pwede siyang operahan. Isa pang Pinoy caregiver ang nagtamo rin na matinding sugat. Sinasabi lang, kailangan nang tingnan kung ano yung baka magkaroon ng life-changing impact yung sugat niya sa kanya once she heals. Ang 4 na iba pang Pilipinong nasaktan nakalabas na ng ospital ayon sa Philippine Embassy. Ilan sa mga OFW roon nasaksihan ng tindi ng pinsala sa mga gusali. Grabe, alis lahat ng building dito. Puro basag yung mga pinto. Nasaksihan din ang tubong gimaras na OFW na si Alden ang airstrikes. Sa ngayon, wala pang gagawing sapilitang pagpapauwi sa mahigit 30,000 Pinoy roon. Ang mga nakaschedule naman talagang iuwi at nais umuwi. Sisikapin daw maialis agad ng Israel sa lalong madaling panahon. At sakaling dumami pa raw ang mga nais umuwi. We always stand ready for any eventuality, including mass repatriation. Bukod sa Israel, meron ding 30 Pilipinong nagtatrabaho sa Iran. Nobody has been adversely affected from in the Iranian side. Targeted kasi ang attacks naman doon. And we continue to hope and pray na again humupa yung hidwaan na ito para wala nang further na maapektuhan o masaktan. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.